Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning! Ang taas. Good morning! Good morning! Good morning, everyone! How are you today, best friend? Ikaw ay nakikinig sa ating program. Gising, matamis ang buhay, masaya at matamis at sana ikaw ay excited na makinig sa ating pong palatuntunang Gising, matamis ang buhay. Naghahanap tayo ng mga bagong bayani sa Pilipinas, katulad po ng bayaning si Manuel L. Quezon. Birthday po niya ngayon at nais nating alalahanin ang kanyang birthday at pag-uusapan natin ngayong araw ang kanya pong mga kontribusyon, yung kanyang mga contributions sa atin pong bansang Pilipinas. Ang dami, hindi lang bilang presidente ng Pilipinas, kundi ano ang kanyang ambag sa ating wikang Filipino. Kaya wag po kayong aalis, masaya ang kwentuhan po natin ngayon. We are up on that level na titingnan natin bakit tinawag na ama ng wikang pambansa si Manuel L. Quezon. Meron ba bang silbi ang mga ipinaglalaban or mga ipinaglaban ng ating dating presidenteng si Manuel L. Quezon ngayon, sa panahon po natin ngayon? Ayan, at ano ba yung mga koneksyon ng wikang pambansa doon sa celebration po natin ng World Humanitarian Day. Ngayon po ay World Humanitarian Day, Kaya tingnan natin, one of our heroes, mga bayani kasama si Manuel L. Quezon, at anong connect niyan sa World Humanitarian Day. So, titingnan natin, humanitarian, sige, ano ang connect, 'di ba? At ano naman ang pwede po nating gawin bilang mga Pilipino? Meron ba tayong tunay na pag-ibig para sa ating wikang Filipino? Naku, ang lalim naman ng mga tanong natin, best friends. Siyempre, dadagdagan po natin yan ng mga quick facts, para makita natin kung ano ang connection niyan in terms of statistics. Yan, para merong strength yung ating kwentuhan. Baka isipin mo kasi, nagdadaldal lang tayo rito. Hindi po. Araw-araw, namimili tayo ng mga topics na pwede nating panindigan dahil ito po ay base sa research at base sa statistics. Huwag po kayong aalis. Masaya ang kwentuhan natin. Ako ang yung best friend, Lily Garcia po. At isang oras tayo magkakasama dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Magkaunay tayo sa bawat isa, nag-uusap, nagmamahal, nagsasama-sama dahil ikaw ay aking kapatid, sagot kita. Magkaunay tayo sa pagmamahal kay Kristo, pag-ibig at kalinga niya na nagmula sa Ama ang nagpatibay ng ating pagsasama. Magkaunay tayo sa bawat isa sa nagkarang panahon hanggang sa ngayon, sa himpapawid at sa iba pang mabuting paraan ipinahayag si Kristo sa ating mundo. Magkasama tayo, magkaunay tayo sa pagmamahal kay Kristo, pag-ibig at kalinga niya na nagmula sa Ama ang nagpatibay ng ating pagsasama. Magkaunay tayo sa bawat isa sa nakarang panahon
Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Maalala ko, nung ako ang nag-aaral, nung ako ay bata pa, ngayon ay matanda na. Hindi. Pero nung elementary ako, maalala ko, kahit po nung high school ako, ang August 19 ay holiday. Holiday. Ngayon hindi holiday ngayon. Inilipat ng August 30. Yan, ang holiday po natin. Ngayon, National Heroes Day. Dati pa nga, November 30, if I'm not mistaken, no? So anyway, nagbabago. Kuminsan ay dahil na rin po sa pagbabago ng leadership. Pero, I remember very well, at saka noon, hindi po buwan ng wika ang tawag noon, kundi linggo ng wika. Yun. So, yun yung mga Dito po sa Pilipinas, no? Current status ng Pilipinas in terms of language at wika, meron pong 180, yan, 180 dialects or languages na buhay dito sa Pilipinas. Tinawag natin na buhay kasi meron na po yung mga nawala na, hindi na ginagamit na mga languages. So right now, ang active dialects and languages na meron dito sa Pilipinas ay 180 na wikang Pilipino. Yan. Wika, no? Iba-ibang wika sa Pilipinas. At still, ang official language po natin ay English at Filipino, no? Yan ang official language natin. Pag tayo nakikipag-usap sa international market, English ang gamit natin. Pag tayo locally, dito sa bahay, sa trabaho, pang araw-araw na pakikipag-usap, Filipino. At least ngayon, hindi po katulad nung 40 years ago. Ngayon, pumunta ka sa kahit saang lugar sa buong Pilipinas. Sa Luzon man yan, sa Visayas o Mindanao, tanggap nila ang Filipino na salita. Although, meron pa rin yung mga hirap mag-Tagalog, mag-Filipino. Pero, mas marami na po ang mga nagsasalita ng Filipino. Hindi katulad nung 40, 50 years ago, pag pumunta ka ng Ilocos, wala ka maririnig na nagtatagalog. Wala. Puro sa Ilocano yan. Punta ka ng La Union, ganun din. Punta ka ng Baguio, ganun din. Kung ano yung dialect nila doon. Dito sa atin, no? Sa mga barangay, sa mga baryo, ang mga salita rito, very distinct. Etiage, Yogad, Kawayan, Gadang, mga ganon, no? So, Reyna Mercedes, Ibanag, mga ganon, Itawi sa may Cagayan, etc. So, very regionalistic po tayo. But, generally speaking, right now, yung pong panahon po natin, 2026, tanggap na Filipino ang susunod na wika, or Filipino tapos English, yung dalawang yan, yung basic na official languages na ginagamit sa Pilipinas. At 85 to 90%, mataas na po yun, 85 to 90% ng mga Pilipino ay nakakaunawa po ng Filipino. Na may kasamang parang English doon, na regional accent. Ibig sabihin, iba yung pagsasalita ng Filipino ng mga taga Ilocos. Siyempre, may kasamang accent ng Ilocano. Iba yung salitang Filipino ng mga taga Cebu, taga Visayas. May accent din ng Waray, ng Bisaya, ng Cebuano, pero Filipino pa rin. Pagdating mo sa Mindanao, ganun din po. Filipino, pero ang accent niya ay maaaring salita ng mga Muslim, ng mga may mga dialects dyan sa Mindanao. Tausug, pero Tagalog, Filipino. At least, 85 to 90%. Mataas na po yun na porsyento. Ibig sabihin, sa 100 na Pilipino, 10 lang ang hindi marunong magsalita ng Tagalog. Ngayon, ang problema natin, yung English po natin, mukhang bumaba. Bumaba yung ating ability, abilidad para magsalita ng English. Anyway, nung pong itinatag ang United Nations, nung pagkakakilala po ng humanitarian workers at sa mga nagbuwis ng buhay dahil po sa paglilingkod, yan po ay nangyari noong 2008. At milyon-milyon
mga humanitarian workers ang tumutulong bawat taon sa mga biktima ng digmaan, sakuna, gutom, krisis sa buong mundo. Tingnan natin kung ano yung connect. Ano po? Yan po ay ayon sa United Nations World Humanitarian Day, Commission ng Wikang Filipino, Philippine Statistics Authority, at ang 1987 Philippine Constitution. Yan. At saka UNESCO, syempre. Diba? So, sino ba si Manuel L. Quezon? Bakit siya tinawag na ama ng wikang Filipino? Yan po ang babalikan nating kwentuhan mamaya dito sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Oh, yes, turn your radio on. And listen to the music, baby. Turn your radio on. Oh, yes, turn your radio on. And joy is shared. Turn your lights down low. Oh, yes, turn your lights down low. And listen to the Master's radio. Touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Yan, naku, kilala mo ba si Manuel L. Quezon, best friend? Kung ikaw'y pinanganak ng anong taon? Baka hindi mo nakilala si Manuel L. Quezon. At napansin nyo ba, yung pera po natin napalitan na ng mga hayop. Sorry, tumawa ako. Napalitan na ng mga hayop ang mga tao doon sa mga pera po natin. Meron ng ibon doon, may ahas na. Seriously. Anyway, ewan ko yung barya. Tingnan ko nga yung mga barya natin kung anong mga nakalagay dito. Teka, meron ako mga sample dito ng mga parang yung mga tao po natin napunta na lang sa barya. Doon sa papel na pera natin ewan ko kung may tao pa doon. Sa piso, si Dr. Jose Rizal. Sa 5 piso ay si Andres Bonifacio. Ayan, Andres Bonifacio. Sa 10 piso ay si Apolinario Mabini. At dun po sa 20 pesos natin na bago yung kulay copper, no, ay si Manuel L. Quezon. Yun, wala. Tapos yung mga papel na pera po natin, yung banknotes, Senator Serios Menya, President Serios Menya sa 50 pesos. President Manuel A. Rojas sa 100 pesos natin. President Diosdado Macapagal sa 200 pesos. Sa 500 peso bill natin, dalawa, Benigno Aquino at si Corazon Aquino. Sa 1,000 na paper version, Jose Abad Santos, Josefa Lianes Escoda, at Vicente Lim. Yun. So anyway, yun po. Ngayon, ang focus natin, naalala ko lang kasi yung pera kasi nakakalungkot lang na parang ang focus na nga wala nang tao doon kundi hayop. Meron naman pala. Yung mga presidente, yung mga dating mga presidente ng Pilipinas. Okay. So, ang tanong natin, sino ba si Manuel L. Quezon? Bakit siya tinawag na ama ng wikang pambansa? Kasi ako, ang memory ko dyan, aside from ama ng wikang pambansa, lumaki kasi ako na malapit po kasi yung tirahan namin sa Maynila sa Quezon Institute. Yan. Kasi ang kwento niyan, si President Manuel L. Quezon ay nagkasakit po ng TB. Kaya yung Quezon Institute ay ginawa pong ospital yan para sa
tuberculosis. At napakalaki at napakalawak ng hospital na yan. Ano? Anyway, si President Manuel L. Quezon ay ipinanganak po noong 1878 sa Baler, Tayabas. Dati, Tayabas ang tawag dyan, pero ngayon po tinawag na Baler, Aurora. Baler, Aurora. Tapos, yung katabing lalawigan, ginawang Quezon. No? So, Aurora, pangalan ng asawa niya. Si Quezon naman ay si President Quezon. Okay. So, siya po ay pangalawang presidente ng Commonwealth ng Pilipinas mula 1935 hanggang 1944. Isa siyang abogado, isa siyang sundalo, at mahusay. Yan ang description sa kanya, ha? Mahusay na mambabatas. Yan. Mahusay siyang congressman, mambabatas. Kasing husay kaya ng mga congressman natin ngayon, no? At isa po si Manuel L. Quezon sa mga unang naghanda kung papaanong ang Pilipinas ay maging malaya. Remember, he was born in 1878, no? At siya rin ang pumirma ng Executive Order number 134 noong pong 1937 na nagtakda na, ito yung pinaka-importante, Tagalog ang dapat gawing wikang pambansa. Yun ang dahilan kung bakit si Manuel L. Quezon ay tinawag na ama ng wikang pambansa. Kasi siya yung pumirma. Dahil sa kanya, naging batas na Tagalog. Ano po? Yung wikang pambansa ng Pilipinas. Siyempre, walang nagawa yung mga taga-Visayas, Mindanao, no? Oo, kahit pa tayo dito sa Ilocos, wala tayong nagawa. Tagalog. Oo, ginawang national language. Ayan. Through an order, Executive Order number 134. At yan po nilagdaan noong 1937. At dahil po dyan, pinangunahan din po ng maraming reforma sa education, social work, social justice, yan yung mga programs na ginawa ni Manuel L. Quezon. At isa rin po sa mga kinikilalang mga humanitarian leaders dahil po sa pagtanggap ng mahigit 1,300 Jewish refugees bago po sumiklab ang World War II. Siya rin po ang pumayag na ang mga Hudyo pumasok sa Pilipinas. At dahil doon, ayan ha, best friend, dahil doon naging very friendly sa atin ang Israel. Ayan. Tapos dinagdagan pa ni Carlos Romulo yan nung siya ay naging presidente ng United Nations. Yung pirma ni Carlos Romulo ang naging dahilan kung bakit napasama sa United Nations ang Israel. Yung dalawang favor na yan, best friend, na ginawa ng mga Pilipino sa mga Israelita ang naging dahilan kung bakit po ang mga Pilipino pagpupunta ng Israel, walang visa, passport lang ang ipapakita mo. Ayan. Salamat kay Manuel L. Quezon. May kwento yan actually. Yung ano niya, may pelikula yan dati na pinento na dahil kay Manuel L. Quezon, yung mga Hudyo na dumating sa Pilipinas na tumakas mula sa kanilang bansa, na nakarating dito sa Pilipinas ay tinanggap ng buong puso ng gobyerno po natin. Kaya nalahian po tayo. May mga pamilya na nalahian ng mga Israelis during that time. Okay. So, isa yan sa mga big contribution ni Manuel L. Quezon. Yan. Unfortunately, si Manuel L. Quezon ay namatay po sa New York noong 1944. Siyempre, lahat naman tayo mamamatay, di ba? At ang kanyang panahon ay 1944. Ngayon, bakit po mahalaga ang wikang pambansa? Bakit mahalaga? Siyempre, mahalaga ang wikang pambansa kasi yan ay pagkakakilanlan sa atin. Yan ang nagbubuklod supposedly sa ating mga Pilipino. Ikaw man ay taga Visayas, ikaw man ay taga Mindanao, ikaw man ay taga Luzon, ikaw man ay taga Cagayan, Isabela, Batanes,
Nueva Vizcaya, Cordillera, Central Luzon, Visayas, etc. Yan ang nagbubuklod sa atin, no? At yan ang nagpapakilala sa atin kung anong klaseng Pilipino tayo. Ngayon, very proud tayo. Ang nagre-represent sa atin sa world scenario right now ay si Alex Ayala. Very proud tayo. Kinikilala natin siya bilang ambassadress ng buong kulturang bansang Pilipinas. Okay? So, sa kanya nakatingin ang buong mundo. Sa pagkatalo niya, pagkapanalo niya, siya yung nagiging simbolo ng Pilipino at Pilipinas sa labas ng ating bansa. At Tagalog o Filipino. Later on, yung pong salitang Tagalog bilang wika natin ay napalitan po ng Filipino kasi basically, pag sinabi mo kasing Tagalog, Batangas yan eh. Cavite, Laguna, yan. Ganon. So, Baler, oo, talaga, Tayabas, yan mga Tagalog areas. Quezon, mga Tagalog po yan. Ngayon, para, although yan ay nagsimula bilang Tagalog talaga ang tawag, ano po, through the years, ay binago po yan at ginawang Filipino to represent the whole Philippines. Hindi Pilipino, Filipino ang tawag natin doon sa dialect po natin, sa language natin. Yan, death and life, sabi sa Proverbs 18 verse 21, no? Death and life are in the power of the tongue. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. So gamitin natin ang wika natin ng tama kasi whatever we say, no? Parang yung kanta, no? Little eyes, little mouth, be careful what you say. For the good Lord above is looking down at us. Yeah. So, ngayon, fast forward tayo, 1878 pinanganak si Manuel L. Quezon. 1944, namatay si Manuel L. Quezon. 2026 na ngayon, best friend. May silbi pa ba? Ang mga adhikain, mga advocacies ni Manuel L. Quezon sa buhay natin. Balikan natin ang mga kwentuhan na yan dito sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kalaman. May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang charger ay pantablay. Pantablay. Ang email naman ay sulatroniko. Sulatroniko. Ang hyperlink, kawingan. Kawingan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. After so many years, no? Meron pa bang silbi si Manuel L. Quezon sa panahon po natin? Marami nagtatanong, no? English na halos ang gamit natin. Problema nga yan sa ating pong mga classrooms. Sa mga bata, no? Meron pa bang silbi yung wikang Filipino? Sagot naman dyan, of course, ano ka ba? Dapat, no? Lahat po, meron pa rin pong silbi yan. Dahilan, ano yung mga reasons kung bakit mahalaga pa rin ang Filipino. Number one po, pag Filipino ang ginagamit na salita, na pagbubuklod ng language natin, yung mga tao. Halimbawa, kunwari ako, pupunta ako sa Mindanao. Pag sinabi kong Filipino please, kasi siyempre magbibisaya sila kasi yun yung kanilang dialect, di ba? Yun yung kanilang wika. Pero pag sinabi kong Filipino please, o kaya Tagalog please, magtatagalog sila. So, pinagbubuklod tayo. Sa halip na hindi tayo nagkakaintindihan, pero dahil gumagamit tayo ng iisang wika, nagkakaroon tayo ng better understanding. Yan. At whether we like it or not, mas madali pong natututo ang mga bata kapag ang gamit nila sariling wika. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit, ang hirap kung bakit tinanggal yung wikang Filipino. Hindi katulad halimbawa ng ibang mga countries, halimbawa sa China, kahit po sa Israel, mga bata doon,
mula preschool hanggang grade 3, mag-aaral po sila ng sarili nilang wika. Mag-aaral lang yan ng English pagdating ng grade 4. Sana ganun din po tayo. Sana ganun tayo, no? Anyway, because of that, no, yung dahilan nga kung bakit may silbi pa ba yung mga advocacies ni Manuel L. Quezon, no, after more than 100 years. Meron pa rin po. At yan ay kasama sa history po natin. So, nagbibigay yan ng dignity sa Pilipino bilang isang bansa, sa mga Filipino bilang isang bansa. Yung statistics natin kanina na 85 to 90% ng mga Pilipino po ay nakakaintindi ng wikang Filipino. That is good news, no? At buhay pa rin ang at least 180 na mga wika dito sa Pilipinas, 'di ba? At still English and Filipino po ang basic language ng ating bansang Pilipinas. So, ano yung connection ngayon dahil nagse-celebrate po tayo ng Humanitarian Day, no? World Humanitarian Day. Sineselebrate po natin, no? Sa buong mundo, yung pong mga tao na nagsilbi, lalo na po sa panahon ng calamity, gera, sa panahon ng krisis. So, we give so much respect sa ating mga medical services na tumulong po sa atin, ano, during the time of pandemic. Ganun din ang mga lolo, mga ninuno natin na lumaban sa gera noong pong panahon ng World War I, World War II. Yan. Yung mga best friends po natin, yung mga kamag-anak natin, uncle, lolo, lola, na lumaban po at tumutulong kapag may bagyo, kapag may evacuation, kapag may medical mission, kapag may lindol. Yan. So, maganda at na-appreciate po natin yung mga ating pong mga Pilipino na tumutukoy at nakakatulong ang wika sa humanitarian work. Kasi kung hindi po nagkakaintindihan ang mga workers at saka yung mga tinutulungan nila, ay mas mahirap, 'di ba? So, ibig sabihin dahil po sa magandang communication ay nakakatulong at mas marami po ang mga taong naliligtas. O, 'di ba? Ang galing, no? So, si President Manuel L. Quezon, ginamit po niya yung kanyang influence para po iligtas ang mga Jewish refugees. Diba? Kasi nga siya yung presidente at that time. So, pinakita po niya na siya isang tunay na leader na hindi lang mahusay magsalita. Mahusay siya magsalita. Pag tignan niyo sa YouTube, may mga naka-record din po ng mga speeches ni Manuel L. Quezon. Magaling siya magsalita. At hindi lang yon, handa rin po siyang tumulong. What a blessing, na hindi tinanggihan ni President Manuel L. Quezon na dumaong dito sa Pilipinas ang mahigit ilang libong hindi naman marami, yung 1,300 na mga Hudyo na dumating po sa Pilipinas. At least they found a refuge, no? Mga refugees ito walang bahay, walang tirahan. Parang yung mga Vietnamese na nasa Palawan. Hanggang ngayon, nandun sila. Ito yung mga Vietnamese naman, ng kwento naman noon. Mga refugees din po yan. Dumating sila sa Pilipinas, nakabangka. Tumakas po sila sa Vietnam nung panahon ng giyera sa Vietnam, yung Vietnam War. Ganun din po yung mga Israelis nung panahon na sila ay nakarating sa Pilipinas. Mga refugees din po sila. At naghanap sila ng bansa na aampon sa kanila. Yung that's the right term actually. Yung talagang yung refugees kasi naghahanap sila ng bansa na tatanggap sa kanila. And yung mabuting puso ni Manuel L. Quezon, appreciate ko yan. Truly appreciate ko yan na tinanggap niya ang mga Hudyo na tumira, mga lakal, kasi permanently tumira po dito yung mga Hudyo na yan. At yan ang dahilan kung bakit may mga Israeli people po tayo dito. Kaya naging mabait ang Pilipinas dahil kay Manuel L. Quezon. And that's good news. So, ngayon, tayo naman, ano naman ang maaari nating gawin natin ngayon, no? More than 100 years after na ipanganak si Manuel L. Quezon, kumusta naman tayo? Yan ang babalikan nating kwentuhan dito sa ating program, Gising, Matamis ang
buhay. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kaalaman. Filipino ang tawag sa katutubong wika ng buong Pilipinas. Ginagamit ito sa pagbigkas at pagsulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan. Sang-ayon sa Artikulo 14, Seksyon 6, nararapat na magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang opisyal na wika ng komunikasyon. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Patuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR. At tayo po ay member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan. Thank you rin sa mga best friends natin sa 1143. Alam niyo po, kung halimbawa, nakikita mo kami sa FB page, 1143 DZMR. Sa YouTube, maririnig ninyo kami at makikita na ninyo kami, no? 1143 DZMR ang channel natin. Sa website po, may website din po tayo, 1143DZMR at caster.fm. At syempre, ako din naman ang beauty ko naman ay makikita mo sa Facebook. Ang pangalan ko ay Teacher Lily Garcia. Like, share, and follow, ha? Don't invite me anymore. Opo, hindi ko na po kayo ma-accept. Masyado na pong marami yung naka-maximum na po ako sa 5,000 na mga friends. At ayaw na ni Meta, nadagdagan ko pa yung mga friends natin. Pero, gusto ko pa rin na magkakasama tayo, best friends. So, like, follow, and share po ang ating gagawin, ha? Teacher Lily Garcia. Ayan po. At syempre patuloy pa rin tayong nakikinig sa ating pong lahat ng mga programs po natin dito sa 1143. Ngayon, ang tanong natin, ano ang maaaring gawin natin ngayon? Yun ang Oo. Kasi hindi sapat na marunong lang tayong magsalita. Although nakakatuwa, no? Pag nakakarinig tayo ng mga bihasa na mag-Filipino, nakakatuwa. Ako ay masaya pag nakakarinig ako ng mga ganon. And between English and Filipino, syempre, mas komportable tayo magsalita sa Filipino, no? Ako, ang appreciate ko po sa radio program natin, itong GMAB, no? Sa totoo lang, mas bumuti yung aking pagsasalita ng Filipino. Kung i-compare ko yung pagsasalita ko po 15 years ago, nung nagsimula ako dito sa 1143, malayo pong mas maganda yung Filipino ko ngayon kaysa noong nagsimula po ako. So, salamat sa constant na pagsasalita. Yung lagi kang nagsasalita, natututo ka. Okay, so, dapat pa rin po na gamitin natin sa pananalita natin yung ating wikang Filipino. Okay, Filipino. Yan, nagbibigay yan sa atin ng pag-asa, na may pag-asa pa ang wikang Filipino. Huwag nating wawalain yan. Dapat yung mga anak natin marunong silang magsalita ng Filipino. Meron ako nakitang isang post, no? Yung bata pinanganak sa Australia, yung nanay pinanganak sa Pilipinas. Mag-argue silang mag-ina. Sabi nung bata, "No, don't call me Australian. I'm Filipino." Sabi niya. "Are you not Australian?" Sabi nung nanay. "No, I'm not. I'm a Filipino." Diba? Galing, no? Sana hindi makalimutan ng batang yon na siya ay Pilipino. Na ang nanay niya ay Pilipino, ang tatay niya ay Pilipino. Nagkataon lang na napunta ng Australia dahil po sa trabaho. Yan. So, magturo tayo ng katotohanan tungkol sa ating wika. Huwag nating minamaliit ang wika natin. Maging proud tayong gamitin yan. Tayo natutuwa tayo, no, sa social media, nakakita tayo ng mga Filipino na mga vloggers
na ang accent nila, nakatira sila sa ibang bansa, tapos nagpi-Filipino sila, nag-Ilocano sila, ang daming views. Oo. So, aside from maraming views, i-appreciate natin na hindi nila tinatanggal yung ability at yung possibility na sila ay makapagsalita ng Filipino language. Yan. So, maganda na tayo rin po, pwede nating gawin na i-highlight natin at gamitin natin. Lalo na ngayong technology, kahit magsalita ka ng Tagalog ngayon, ng Filipino ngayon, may translator na, may automatic translator na, di ba? So, hindi mo na kailangan pa talagang magsalita ng banyagang salita. You stick to your language, stick tayo dun sa ating wika, at hayaan mong si AI, Artificial Intelligence, ang siyang mag-translate ng iyong sinasabi. Kung kailan kumisan may mali, Example natin. Ito nangyari po last month, yung sa morning devotion namin sa church na nakalagay online, naka-online yan sa Facebook. Yung preacher, ang kanyang quotation ay, "Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." May automatic translator. So, habang nagsasalita siya, hindi lang automatic translator. Hindi automatic translator. Yung mga sinasalita niya, may speech. Yan, speech simulated yung niya. So, yung lahat ng sinasabi niya, nakalagay sa marquee sa baba, nakaprint. Ito na ang problema. Sabi niya, "Let us not be weary in well-doing." Maganda pa, Parehas. "Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap." Naku, ang basa, ang dinig ng translator, "we shall rape." So, pag-iingat tayo sa mga gano'n. "We shall rape if we faint not." Minessage ko nga siya. Wala tayong control sa mga gano'n, Kasi, yun ay, alam mo na, hindi naman lahat ng ginagawa talaga ng AI ay tama, So, isa yon. Iba ang dinig niya, yung rape, ginawang rape. Ayan, best friend. Sa social media, wag nating gamitin ang wika natin para magreklamo. Pero, siyempre, meron yan, Wag din natin gamitin ang language natin para makipag-away. Ang gusto natin, let us express love. Yan. Yes, tunay, na importante ang English language kasi yan ang ating international business language na ginagamit. Pero mahalaga pa rin po ang Filipino. So, huwag niyong kakalimutan. At higit sa lahat, nauunawaan ng buong mundo yung pong kabutihan ng mga Pilipino dahil sa language natin, yung how we love each other, yung katapatan natin, yung pagiging masaya natin, kung paano tayong magsilbi, nandun po. Meron akong pinost sa Facebook. Tapos, tinag ko yung isang kasama ko sa picture. Sumagot siya sa akin privately. Sabi niya, kasi picture po namin yun, 4 kami. Yung kapatid ko, yung pamangkin ko, tsaka si Himang, isang Chinese Malaysian. At sabi niya, nakasuot siya ng orange dun sa picture. Tapos sabi niya, "Oh, I like the one in orange." Sabi niya, "Guwapo." Sabi niya. Ako, natuwa ako kasi alam niyang gamitin yung salitang guwapo. Hindi naman siya Pilipino, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. So, maganda na meron pa rin po tayong language na pinagmamalaki, best friend. After all, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth." So, gamitin natin ng tama yung ating wika. Hindi yung ang itinuturo natin, lalo na sa mga non-speaking Filipino people. Tinuturo natin mga kalokohan ng mga salita, Huwag natin gagawin yun. Opo, ayan. So, kuminsan mas gusto natin na itinuturo sa mga hindi nakakaintindi ng Filipino, Meron yung isa. Last ito, bago tayo mag-end. Yung aking pinsan, nagmamaneho. Ito sa Amerika to nangyari. Kwento lang sa amin. Tsaka kinuha na ng picture kasi. Yung aking pinsan, tsaka yung pamangkin ko, yung anak niya,
ay may nakitang isang plaka ng yung car plate. Sa Amerika po kasi pwede kang magpagawa ng plate mo plate number. 'Di ba dito may plate number tayo? Doon pwede kang mamili ng plate number mo kung anong ilalagay mo doon. Ang nakalagay doon sa plate number niya ay isang Ilocano word. Alam mo na siguro yung pinakamatinding mura sa Ilocano, no? Yun ang kanyang plate. Tapos nandun yung state. Yun lang ang difference doon yung state kung saan na-release yung plaka na yun. So, nakita ng pinsan ko. So, you see that? You see that plate number? Sabi daw niya sa anak niya. Sabi, oo naman ang sagot. What does that mean? Kasi hindi naman naintindihan. Dahil hindi naman lumaking Ilocano, si Roland kasi lumaking Ilocano. So, ang sinabi niya, ang ibig daw sabihin ng word na mura sa Ilocano, pinalitan niya, ibig sabihin is love. Pero yung word ay nagsisimula sa letter U. So anyway, ganon huwag nating biruin. Kasi maraming consequences 'yon. Baka mamaya sinasabi niya sa ibang tao 'yun, kala niya love talaga ang ibig sabihin, hindi naman pala. Diba? Sige, nako. Marami pa po tayong kwentuhan tungkol sa wika. At basta importante po, ma-appreciate natin ang language natin at ipinagdiriwang po natin yan. Hindi lamang ngayong panahon at buwan ng August, kundi gawin natin at i-appreciate natin ang wika natin all throughout the year. Dahil yan ay nagbibigay ng manifestation kung anong klaseng tao po tayo. Diyan tayo na-identify bilang mga Pilipino. Dito lang yan sa ating program, Kising Matamis ang Buhay. Sa panahon ng kalungkutan, siya lamang ang ating sandigan. Lumakad man sa kadiliman, siyang nagbibigay ng kaliwanagan. Ang kabutihan niya ay hindi matatawaran. Ang pag-ibig niya habang buhay at walang hanggan. Di siya nagbabago, siya'y tapat sa kanyang pangako. Siyang tagapagligtas ng buong mundo. Halika na, purihin siya, sambahin, awitan siya, dakilain kanyang pangahalan. Ihatid ang walhati sa Diyos sa kay taas-asan. Ikaw at ako, lahat tayo, ating isigaw, purihin siya. Ikaw at ako, lahat tayo, ating isigaw, purihin siya. Purihin siya. Purihin siya. Sa bawat langkad siya'y kasama, kaya hindi mangangamba. Di matatalo ng kalaban, siya lamang ang baluti at pangharang. Maaasahan siya kahit sa gitna pa ng sikwa, siya'y laging nandyan at hindi tayo iiwan. Wala nang ang ibang karapat-dapat na papurihan, tanging si Jesus, siya lamang. Halika na, purihin siya, sambahin, awitan siya, dakilain
Pagbati Corner! Nais nating batiin ang ating pong mga nagse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Bianca Pearl Mariano, John Efren Macarae, Marietta Manzano, Noli Garcia, Roy Gafur. Birthday ni Desi Kelly ngayong araw. Good morning, Desi. Ayan, galing po kay Desi, yung kanilang business, no? Sila ang pinanggalingan ng mga equipment ng 1143 DZMR. Ayan, happy birthday, Desi! At maraming salamat sa ating pong mga kapatiran na nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday din, Dr. Honorable President, former President Manuel L. Quezon. At maraming salamat sa mga contributions po ninyo sa bansang Pilipinas. Sana ay makakita rin po tayo ng isa pang Manuel L. Quezon, no? Ayan, at sana lang, ang dami nating mga malalim na mga paghinga kapag yan ang pinag-uusapan po natin. Anyway, ganun talaga. Doon sa ating pong mga best friends dyan po sa kabundukan ng Cordillera, good morning po sa mga best friends natin dyan sa Buyon Integrated School. Ganun din sa Rogus, Kawayan City. Good morning po. May mga best friends po tayo dyan na nakikinig sa ating pong program. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung hindi po kayo available or hindi ninyo kami naririnig sa pamamagitan ng radyo, available po tayo, no? Naririnig na ninyo kami online, on the ground, on the air. Kung may radyo ka, on the air. Pag online, meron tayo, nandyan tayo sa FB page, Teacher Lily Garcia, 1143 DZMR. O kaya sa YouTube, 1143 DZMR. At meron din po tayo sa website, 1143dzmr.caster.fm. At kung gusto mo namang tumulong, para magkaroon ng radyo ang ibang mga best friends po natin para mas makarinig po sila ng salita ng Diyos, pwede ka pang mag-donate, best friend. Ang number ng ating pong bank account sa BPI, 867-308-1178. BPI yan account number, Far East Broadcasting Company, Philippines Incorporated. Ayan. Dito lamang yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Somebody's best friends from beginning to end. My radio. Who's somebody's best friends from beginning to end? You and I. Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Very familiar ang verse na yan. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tingling cymbal. 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Bagaman ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay naging parang tansong tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Walang kwenta. Opo. So, importante po na i-appreciate po natin ang language natin. At isama natin yung language of love. Yan. Kasi, at the end of the day, binigyan tayo ng Panginoon ng gift of tongue. Yung para magsalita. Hindi lamang para ma-express ang wika natin at maintindihan ng mas maraming tao tayo, kundi yung pong mag-express tayo ng pag-ibig, di ba? Sabi dun sa last chapter ng 1 Corinthians chapter 13, but the greatest of this is charity. Yeah. At yung charity na yan ay love. I-express natin yung pag-ibig natin, best friend, at huwag mong kalimutan,
Yan dapat ang una nating ibinabalita, yung pag-ibig na yan. At yung pag-ibig na yan ay pag-ibig para kay Kristo. Na siya ay namatay, siya ay pinanganak, namatay at muling nabuhay para po sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ngayon, alam mo na ikaw ay isang makasalanan. Pwede nating gamitin ang wika natin, no? Para humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At gag-guide kita sa mga salitang yan, best friend. Gagamitin natin ang wika natin. At kung nararamdaman mo at alam mo na may kakulangan sa buhay mo kasi walang Kristo sa buhay mo, baka ito na yung time. Sasamahan kita. Ang importante lang, no, yung mga sasabihin ko, aakuin mo lang na prayer mo yung mga yan. No? Gag-guide lang kita, best friend, sa prayer. Dahil gusto natin, pagtapos ng program natin, hindi lang tayo marunong ng wika, no, at na-appreciate natin yung wika natin, kundi gamitin natin yung wika natin upang i-express natin sa Panginoon yung kahilingan natin na tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Mag-pray tayo, best friend. Panginoong Jesus, sa oras na ito, nalaman ko na ako isang makasalanan. Patawad po, Panginoon. Nagsisisi po ako sa lahat ng ito. At dalangin ko na ikaw ang siyang mag-guide sa akin, magturo sa akin. Ikaw, Panginoon, ang maghari sa buhay ko bilang aking Diyos at tagapagligtas. Patawad po, Panginoon, sa aking mga nagawang kasalanan. At mula sa araw na ito, ikaw ang magturo sa akin, ikaw ang maggabay sa akin, at ikaw ang magbigay sa akin, Panginoon, ng mga dapat kong gawin. Salamat sa regalo mong buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin at pasasalamat. Amen. Sa mga salitang yan, nais nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto, ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang budi, umaapaw, dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto, ang ganda, 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 ang ganda.